Noong mainit na nga ang mantika, ay nilagay ko nga itong sibuyas, B. Kung mapapansin nyo ay wala yang bawang. Kasi B, nakalimutan ko talagang bumili ng bawang na pumunta ako ng supermarket. Kaya ito, sibuyas na lang po yung aking nilagay. Pwede naman yan siguro, B. Ayan na nga at may nahalo pa siyang kamatis. Tulad ng isang kaibigan mo na nakikihalo na hindi naman siya kasali sa usapan. At hinalo-halo ko na nga itong sibuyas. Tulad ng paghalo-halo ng mga isip mo na hindi mo maintindihan kung anong nararamdaman mo. At nung tansya ko na luto na nga itong sibuyas, ay nilagay ko na nga itong kamatis. Yes, B, paborito ko talaga kapag may niluluto ako, nilalagyan ko talaga yan ng kamatis. Aba, shout out doon sa iba na hindi naglalagay ng kamatis. Huwag mo akong i-bash, B, dahil may kanya-kanya tayong luto. Kaya wag ka namang magko-comment dyan kung bakit nilagyan ko yan ng kamatis. Aba, pangpakinis kaya yan ng kutis, B. Tingnan mo naman ang kutis ko, napakakinis. Dahil yan sa kamatis na full of lycopene. Alas 5 pa lang yan ng madaling araw, B, at kita-kita nyo naman, tahimik pa ang buong Singapore at madilim pa. Ako nga ay nag-iisa sa kusina at nagluluto ng aking pang-almusal. At nang lutong-luto na nga itong kamatis, ay nilagay ko na nga itong century tuna. First time ko din palang magluto, B, na mayroong tuna flakes. Shout doon sa friend ko na hindi ko makain ng dilata kasi marami daw sodium. Bahala ka dyan, B. Hindi kita bibigyan ng ulam ko. Masyado kang stricto. Okay lang naman yun kasi paminsan-minsan lang tayo kumakain ng dilata. Alam namang lalangoy pa ko doon sa dagat, kumuha ng fresh tuna, o diba? Tako lang ito sa mesa, kaya kinuha ko na at hinalo nga dito sa niluluto ko. Luto na yung tuna, kaya kunting halo-halo na lang at pwede ko nang ilagay yung kasunod. At kung nanonood ka at nakarating ka na hanggang dito sa video na ito, aba, tulungan nyo akong i-greet ang aking friend. Birthday pala ng aking friend na si John Mark Latorza. Isa rin siyang active dito sa aking page. Kung palagi kang pumupunta dito sa aking page at mga video, aba, palagi mo rin siyang makikitang nagko-comment. Yes, B, birthday niya ngayon, kaya tulungan nyo akong i-greet siya. Comment nyo naman ng happy birthday, John Mark Latorza. Kung pagod ka dahil sa kahaba-haba ng pangalan niya, aba, i-shortcut mo na lang. I-comment mo na lang ng happy birthday Asyon. Uulitin ko ha. Happy birthday, Asyon. Friend, nag-greet na kita dito sa aking video. Ang wish ko lang sana tubuan ka pa ng maraming buhok at magkaroon ng maraming gold. Siyempre, dirhams. Ayan, B, luto na yung ating tuna kaya ilalagay ko na ating superstar na pansahog. Ito yung ampalaya. Yes, B, ampalaya yung niluluto ko. Nasa title na nga, diba? Kung makikita nyo, B, fresh na fresh yung ampalaya natin dahil hindi ko yan nilalamas ng asin. Gusto ko kasi, B, crunchy yung ating ampalaya pag naluto na. Shout out pala sa iba dyan na nilalamas muna yung ampalaya sa asin at pinipiga para mawala yung pait. Pait naman talaga ampalaya, B. Walang pait ang ampalaya, hindi siya masarap. Pero wag ka, B. Kapag ako ang nagluto ng ampalaya na may itlog, talagang wala siyang pait. Alam mo ba ang sikreto kung paano hindi mapait ang niluluto mong ampalaya? Aba, dapat nakangiti ka habang niluluto mo siya. Habang nagvo-voice over ako ngayon, B, nakangiti ako, B. Para walang maging bitter sa mga na-comment. Yan na nga, B, nalagay ko na nga yung itlog. Kung makikita nyo, hindi ko na binati yung itlog. Dahil napakaaga pa yan, B, para magbati ako, B, ng itlog. Ikaw ha, kung anong iniisip mo dyan, nagbabati. Hello, B, asin lang po ang nilagay ko dyan. Di ako naglalagay ng kung anumang pampalasa o kaya bitsin o kaya magic sarap. Talagang asin lang talaga yung nilagay ko dyan, B, at wala nang iba. Hindi ko alam, B, parang wala ako sa isip ko habang nagluluto. Alam mo bang hindi ko tinikman yung luto ko? Iniisip ko na hindi pa ako pwedeng kumain sa oras na yan. Kako lang napagtanto, B. Gabi pala nung niluluto ko yan or madaling araw kaya pwede pa akong kumain. 5:30 ng madaling araw, hindi na ako pwedeng kumain. Pero nasa isip ko, hindi pa ako pwedeng kumain kasi nga nagfa-fasting ako, diba? By the way, luto na yung ating ampalaya con tuna. Biglang bumaba nga yung kasama ko dyan sa bahay dahil nagluluto din siya ng gatas. At nag-volunteer siya na siya nga ang magsasali ng aking nulutong ampalaya dyan sa ating stainless. Stainless yung aming sartin. Kung nagustuhan mo ang aking video dahil nagustuhan ko talaga ang aking luto for today's video, i-share mo ito sa mga friend mong ampalaya, mga bitter friends. O kaya i-share mo ito sa iyong wall at i-hashtag mo to all my bitter friends. Diba?
Shoutout nga pala sa 29,000 followers ng aking page. Maraming salamat po sa inyong palaging pagtangkilik sa aking mga videos. Alam mo ba, dahil sa pagluluto ko ay marami din palang views. Kaya siguro ikakareer ko na talaga ang pagluluto. Hilig ko talaga ang magluto, B. Mahilig talaga ako magluto, lalong-lalo na yung mga pang-breakfast. So ayan na nga, B, at titikman ko na yung aking niluto. 5:05 ng madaling araw at kakain na ako. Dahil bago mag 5:30, dapat tapos na akong lumamon dahil start na ng aking pag-aayuno o kaya ay pagfa-fasting. Wow, sarap na sarap naman ako sa pagkain dyan, B. Kung natatakam ka na, B, aba, pumunta ka na sa palengke at mamalengke ka na, bumili ka na ng century tuna at ampalaya. Umpisahan mo nang magluto. Try mo din, B, yung aking way kung paano magluto. Paano hindi maging mapait. Lagyan mo ng kamatis ang niluluto mo, B. Hindi talaga mapait ang ampalaya. Maraming salamat, B, sa panunood. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam!